So mga kapatid, ang ating pag-aaralin ngayon ay deepen anointing of the Holy Spirit. Sabi ko nga ulit sa katabi mo, anointing. Hallelujah. Amen? Sinong gusto ng anointing? Wala akong kausap. Sinong gusto ng anointing? Minsan may naririnig ako na sinasabi nila, si pastor ay mas anointed kaysa akin. Siya ay mas anointed kaysa akin. Tingin kayo sa akin mga kapatid. There is no such greater anointing or superior anointing. We have the same anointing because the spirit that you have and the spirit that I have is same spirit. Wala akong nakausap ulit. Amen. Kasi pag may nakita tayo ng pastor na parang magaling mangaral, anointed yan. Pag may pastor tayo na nangaral na nakakatulog yung mga membro, yes, anointing ang pastor na yan, hindi ho. Mapalad nga kayo kapag ang pastor nyo nangangaral at nakakatulog kayo. Dahil nakakapagpahinga ka sa kapaguran. Tama? Wala akong kausap. Amen? So again, huwag po itanim sa ating kaisipan na mas mataas na anointing at mayroong mababang anointing. Lahat po tayo iisang espiritu. Therefore, we have the same anointing. Sabi mo nga sa katabi mo, hello, anointed. Pumalagpak po ang mga anointed. Amen. Hallelujah. Praise God. Sabi mo ulit sa katabi mo, I like that. Okay, start tayo. So nakikita niyo naman po siguro, deepen anointing of the Holy Spirit. Pinalalim. Alam niyo po kung bakit ang iba mas gumagaling lang? Kasi kapag ang anointing nadagdagan ng skill, talent, at gift, lalong tumitindi ang anointing. Tama? Pero, tingin kayo sa akin, kaya ka naging anointed because of the anointing of your pastor. Ulitin ko, kaya ka naging anointed not because ikaw naging anointed ka dahil sa pastor mo. Palapagan nga po natin ang ating mga pastor. Alam niyo po kilala niyo po si Lucifer? Kilala niyo? Bakit nakasama mo? Si Lucifer was created holy, perfect, and he worshiped the Lord for billions of years. Hanggang nag-aspire siya na maging katulad ng Diyos. Ang akala ni Lucifer, kasi mga brilyante ang kanyang kasuutan, kumikilang siya by himself. Nagrebelde siya, nagmataas siya sa Diyos, at itinapon siya sa kaliliman. At alam niyo po, pagdating niya sa kaliliman, hindi na kuminang ang kanyang mga brilyante. Kasi ang kinang na mayroon siya ay galing sa Diyos. Amen. Tingin kayo ulit sa akin, medyo magbababa lang ako. Anointed ka ngayon because you are connected with your pastor. Pero the moment you will disconnect yourself from your pastor, you're no longer anointed. Because the anointing that you have is because for your pastor. Tama ba? Para wala kong kaos, para malaman yata tayo. Amen? Ang mga musicians anointed yan, kasi maganda pa ang relasyon nila sa pastor. Hindi sila naging anointed by themselves. Ulitin ko, si Lucifer kumikinang because of the glory of God. Pero nang itapon siya sa kaliliman, hindi na siya kuminang. Amen. Kaya wag kayong hihiwalay sa voice of truth. Kasi ka naging anointed because you are connected with the voice of truth. Amen, amen, amen. Tatlo lang yata ang tao dito. Inorlin ko na kayo kahapon sa amin na yun. Hanggang ngayon pa, ipapalaala ko ba sa inyo? Amen. Sabi ko nga, kahit maintindihan mo o hindi, makamit ka lang.
Kasi kahit hindi mo naiintindihan dahil nag-amin ka, papangyari ng Lord ang sinasabi namin. Amen? O sabi mo sa katabi mo, I will never disconnect sa voice of truth. Sabi mo sa katabi mo, wala nang lipatan. Marami mga membro ang lilikot. Lipat dito, lipat doon. Sabi niya, Pastor, aalis ako doon kasi may problema doon. Doon walang problema. Oo, kasi wala ka pa doon. Pero pag dumating ka doon, magkakaproblema na sila. Tama. Dahil ikaw. Kasi ikaw ang problema. Tama. May tao kaya? Sabi mo sa katabi mo, bawal malikot. Amen? Amen. Naiintindihan niyo ba ang sinasabi ko? Ulitin ko, you are anointed because you're still connected with your pastor. Nag-isip na ba kayo kung anong grocery na ibibigay nyo sa pastor? Huwag nyo pabayaan ang mga pastor ninyo. Amen. Alam nyo, malalaman namin kapag mga generous ang membro dahil gwapo ang pastor at maganda ang suot. Tuwan-tuwa ba kayo? Biruin mo, ang pastor nag-officiate ng libing, magaganda pa ang suot ng mga siputerero kaysa pastor nila. Proud ka ba? Pag tinanong ka, asan ang pastor mo? Yung pastor na nanggigitata. Yun ang pastor namin, pero kapag maganda ang suot, you are proud. Yes. Asan ang pastor nyo? Hanapin mo lang. Ang pinakamamahaling suot, yun ang pastor namin. Parang ayaw nyo talaga. Amen? Kung itanong ko sa inyo mga pastor sa mga local church, you are proud? Na masasabi mo sa akin, pastor, yung pastor namin, sobrang kapogi, sobrang kaganda ng suot. Bakit? Bless nyo eh. Amen? O sabi mo sa katabi mo ulit, makinig ka. Because the anointing of your pastor ay dadaloy sa atin. Sabi mo ulit sa katabi mo, wala nang iwanan. Maliwanag, church. Mahirap yung aakyat kayo sa langit. Tatanungin ka ni Lord, sino ang pastor mo? Pastor, Lord, noong 1985, si ganito. Noong 1986, si ganito. Ang dami. Ang daming nilibatan. Kung kalilipat mo lang mula sa iba at yung voice of truth ka na, huling lipat mo na yan. Tama. Sabi mo sa katabi mo, huling lipat mo na yan. Kasi gusto natin lumalim. Hindi ka lalalim na palipat-lipat ka. Kasi sabi ng iba, sabi kasi ng Bible pastor, si Apollos ang nagtanim, si Pablo ang nagdilig. Aba, aralin yung konteksto. Kung saan itinanim ni Apollos, doon diniligan ni Pablo. Hindi inilipat ang halaman. O ikaw, Apollos ang nagtanim, ako magdidilig, bubunutin ko muna, ililipat ko at dito ko didiligan. Hindi ganon. Where you are planted, doon ka na. Amen! Amen. Maliwanag! Amen. Hindi ka lalalim sa Diyos na hindi ka mag-i-stay ng isang local church. Palapakan natin ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, wala nang lipatan. Kasi yung iba dyan, nabigo lang ng pag-ibig. Nagkahiwalay na ng kanyang girlfriend, boyfriend, ayaw na makita, hindi na a-attend, lilipat na sa ibang fellowship. Hindi ganyan. Kung hindi nyo kayang harapin ang mga ganyan, sabi ko nga, huwag kang magmahal kung hindi ka handang masaktan. Aray ka. Sabi niya, aray ka. Amen? Okay, start na po tayo. Sino pong gustong malagdagan ng anointing na mas matindi? Basa tayo. Praise God. Galatians 5:25, if we live by the Holy Spirit. Sige. Living by the Holy Spirit. Pangalawa. Sige, next agad. Sabi po dito, that we abide in the Holy Spirit. So, abiding the Holy Spirit. Next. And walk in the Holy Spirit. Madali lang tandaan. Law
L-A-W. Ano yung L? Live. Ano yung A? Abide. Ano yung W? Walk. You have to live, abide, and walk in the Holy Spirit. Tama? Amen. Kasi may mga membro, alam niyo po, nahirapan kami talaga magturo. Ako po, para malaman niyo, ganito lang ang itsura ko. Pero matindi ang narating ko. I have 5 doctorates. Professor po ako ng maraming Bible school. I'm not bragging myself. Bakit ko sinasabi, Pastor, kung hindi ka nag-brag? Grade 6 lang po ako. Wow. Eh sabi ng pastora, kung may tawag ka, pumasok ako ng Bible school. May tawag daw po ako, sabi ni pastora, mag-aaral ako. Eh sabi ng Bible school, ang aming qualification dapat high school graduate. Eh, grade 6 lang ako. Disqualified ako. Sabi ko doon sa aming dean, i-try mo ako. Mga ka-classmates ko, college level, ako lang ang grade 6. Sila, 1.25, ako 1.0. Wow. Talaga. After 6 months, Doc, walang magawa. Talagang mataas ang grado ko pa sa kanila. Hallelujah. Eh ngayon, ito lang ang problema. After 4 years, magmamatsayaw, papagmatsahin. Kako bakit din? Hindi ka nga qualified kasi kay grade 6 ka lang. Eh, ano kung magagawin ko? Sabi niya, mag-acceleration test ka. Pag naipasa mo ang first year, second year, third year, fourth year, you are qualified. Nag-exam ako. 50 items sa math, 50 items sa lahat ng mga subject, 50 items. Biruin mo, kung iyan po ay 1 meter, square meter, pipinturahan mo ng 4, ilan ang mapukonsumong pintura? Kaya nyo? Nga. Mahirap. Pero sa biyaya ng Diyos, tandaan nyo, pag tinawag kayo ng Lord, si Lord ang bahala sa inyo. After naman, inanday ko ang result. Sabi ng, Pastor Lito, you have passed the first year, second year, third year, and fourth year. Wow. Nag-graduate ako ng bachelor with medal. Nagmasteral, outstanding student. Wow. Nag-doctoral. Kaya madami, mga may PhD, lahat yan yung 5. Doctor of Philosophy, Doctor of Ministry, Doctor of Missiology, Doctor of Divinity, Doctor of Theology. Alam niyo po, nasulti ko ang magna cum laude. Sabi niyo, ako naman, God with the Lord. hindi po ako nagmamayabang. Sinasabi ko sa inyo, kahit wala kang kakayanan, pag pinahiran ka ng Diyos, Yes. sasamahan ka niya. Amen! Palagparan natin ng Diyos. Hallelujah! Sino gusto ng anointing? Wala na kayong problema. Amen! Amen! Praise God! Kaya nagtataka ako, pag akala nila pag nakita ako, para lang inutusan ng suka tapos nagpastor. Low profile po kasi ako, hindi ako mayabang. Yung mga doktor na yun, walang kwenta yung sa harapan ng Diyos. Tama. Pero kailangan natin mag-aral kasi para maituro tayo sa tao. Yes. Kasi kung ano ang level ng nakuha mo at natutunan mo at na-acquire mo na knowledge, yun lang yung knowledge din na naibababa mo. Tama. Agree kayo? Yes. Sabi nga ni Maxwell, law of the lead. No, kung hanggang lang sa nang darating mo, yun lang naibababa mo. Amen! Amen. Kaya gulat sila sa akin. Ganitong itsura, kahapon nga, si Pastor, kasalanan niya ni Pastor, ni Guy. Pinaka-edit-edit niya yung mukha ko doon sa tarpaulin. Doon sa announcement, ang gwapo ko doon. Alam niyo po, napapanggan ako ng mga delegates dito. Hinahanap na asa pang the speaker natin. Asa pa yan si Pastor Lito? Nang tumayo, yung pala siya, si Pastor Lito.
hindi nila ako matanggap. Actually po, nag-i-encounter kami sa mga ibabang church. Minsan 500, 1,000 delegates. Ako po kasi, low profile, utusan lang po ako ng aming mentor, taga Wangwang. Alauna na, balik na tayo sa hall, magsisimula na ang gawain. Pag malaking araw, devotion tayo, gising na. Taga-roll call ako. Akala nila boy lang ako. Minsan pag nasa hall ako, sasabi niya, boy, paabot niya ng upuan. Hindi ko naman sabi, pastor ako ha, pastor. Hindi, iabot ko. Ngayon, minsan mayroon kaming naka-Amerikana kami lahat. Sabi naman ng nagputos sa akin, kamukha siya ng boy Sabi naman, hindi, siya yata yan eh. Praise God. At hindi na matanggap na ako talaga. Alam niyo po, ang sabi nila, bibihira dito sa Peñel at sa encounter na ito, pati boy, pinagtuturo. Talagang hindi na ako matanggap. Tanggap niyo. Amen! 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 As ang taas ng expectation. Hallelujah! Pumunta na ako ng Abu Dhabi, Dubai. Grabe, may patarpulin pa. Ang gwapo ko nun, tinanggal yung mga butas-butas ko sa mukha. Hallelujah, pinagwapo ako. Kaya yung expectation ng tao, gwapo ang aming guest speaker. Ngayon ang expectation din ng iba, gwapo. Pero sabi na lang, mabuti pastor, kahit hindi ka masyadong gwapo sa labas, gwapo ka sa panloob. Sabi, kita mo na ako matanggap pastor. Sabi ko, salamat na lang kay Lord. Balansi si Lord. Hindi man ako biniyayaan ng kagandahang panlabas, biniyayaan ako ng kagandahang panloob. Amen? Palapakan natin si Jesus. Nandigaw mo ako, ako din ay curious. Kasi as what I said, nobody told me that I am a handsome. Kaya maging ang girlfriend ko na curious ako. Sabi ko sa kanya, ano ba nagustuhan mo sa akin? Alam niyo po, hindi makasagot sa unang araw. Sige, hihintayin ko sa pangalawang araw. The second day, hindi pa rin siya makasagot. Ano ba talaga ang nagustuhan mo sa akin? The third day, sabi mo, ano ba talaga ang nagustuhan mo sa akin? Hindi ka makasagot. Nag-fasting and prayer pa siya para magkaroon siya ng lakas ng loob na sagutin ako. At alam niyo po, dahan-dahan niya, pastor, dito, ang nagustuhan ko sa iyo, anointing. Hallelujah. Kaya yung mga hindi kwapo dyan, magpastor na kayo. Kasi pag pastor ka, nagugustuhan ka ng tao. Amen? May pag-asa pa sa mga hindi masyadong gwapo. Ang pag-asa mo, magpastor ka, pag may anointing ka, gwapo ka sa pulpit. Amen! Sabi mo, I like that. Si Pastor Jerome kanina, yung sakto lang. Hallelujah. Kasi pag gwapo ka rin masyado, hindi ka mapahamak. Kaya mga pangit nga, napapahamak. Pinagkakamalan lagi mga snatcher, mga magnanakaw, mga rapist. Pag ang pangit daw nakabuntis, papabarangay, papapulis. Pag gwapo nakabuntis, papakasal. Hindi talaga fair yung mundo. Amen. Palapahin natin si Jesus. Ay nako, sasanatay na natin. But, yun in first, para kayo lumali, kailangan mo ang anointing. Yes. Ibig sabihin, walking in the Spirit, living in the Spirit, and abiding in the Spirit. Is that clear? Yes. Kasi yung iba pag tinanong mo, anong tinuro ni Pastor? Maganda. Ano nga? Basta maganda. Ano nga? Basta maganda. Walang matandaan. Walang matandaan kasi hindi nagtitik, no? Di ba sinabi ko nga sa inyo kahapon, na habang nagkikinig ka, may 100% ka ng information, pero pagkatapos nito, mamaya lang, kumain ka lang ng sabo, nakalimutan mo ang 95, 5% ang natandaan mo. Kaya nagtitik note kayo, amen? Yan ang mga ayaw ninyo.
Paano kayo lalago yan? Amen? Amen. O ano ulit? Para matandaan nyo, ano yung law? Live, abide, And walk. yun. May matatandaan ka. Para tayo lumalim, we need to live, abide, and walk in the Holy Spirit. Amen? Amen. Sige po, next. Hallelujah. But you have been anointed by, you hold a sacred appointment, and you have been given unction from the Holy One. Kailangan mo ang anointing kasi hindi ka pwedeng i-appoint sa ministry at hindi ka pwedeng magkaroon ng unction or connection sa pagdaloy ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi mo, I need anointing. Amen? Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, I like that. Mamaya po, pagkatapos ko, magre-release kami ng anointing. Sino handang tumanggap? Hallelujah. Sige po, i-next natin, mga kapatid. Sabi mo, datapwat ang karumadumang espiritu, kapag pinalayas, babalik yan, aantayin pa lang, pag medyo hindi ka pa handa, babalik yan, may kasamang 7 espiritu at magiging malala ka kaysa dati. Ibig sabihin, pag tumanggap ka ng Holy Spirit, ingatan mo na. Sabi mo sa katabi mo, ingatan mo. Kasi ang iba, nakatanggap na ng Holy Spirit, hindi iniingatan. Kaya nangyayari, mga kapatid, nagiging malala kaysa dati. Are you a church? Sige, lampas natin po. Ayan, alam naman po ninyo na ang story. Sige po, next. Hallelujah. Sige po, diretso lang. What is baptism in the Holy Spirit? Hallelujah. Alam niyo po, huwag kayong ma-open sa akin. Mas anointed ang worship team pag lahat po yan, puspos ng Holy Spirit. Mas anointed ang mga usher kapag puspos ng Holy Spirit. Bigyan ko po kayo ng example. Kapag ang usher ninyo hindi yan anointed, papasok ang tao. Ganang umaga, upo ka dyan. Huwag kang tatayo. Ano ba ang purpose ng ng usher? To welcome the people. Tingin kayo, you can do your task without serving the purpose. Amen. Kadadahanin ko. You can do your task without serving the purpose. Ano ang purpose ng usher? Maramdaman ng tao na sila ay welcome Yes. sa church. Amen. Na sila ay kapamilya sa church. Right. Worship leader, ano ang purpose ng task niya? Bakit nag-lead? To lead the congregation to worship the Lord. Yes. Ngayon mo nag-worship lead ka, hindi mo na dadala ang tao na sumamba kay Lord, tigilan mo na. Hindi mo na si-serve ang purpose. Nagagawa mo ang trabaho mo, pero hindi mo na si-serve ang purpose. Ano ang purpose ng teacher? Ang purpose ng teacher is to educate the student. Yes. Ayaw mo nagtuturo ka at nobody learn, tigilan mo ng pagtuturo mo. You're just doing your task without doing your purpose. Maliwanag ba o hindi? Amen. Kaya pag ang usher, anointed yan, puspos yan. Praise the Lord. Magandang umaga, sister. Tuloy po kayo. I hope na mapagpapala kayo sa ating celebration. Ramdam ng tao, yung welcome sila. Tama? Itong mga usher naman, parang akala mo yung parang gano'n na lang. Yung gano'n na nakikita niyo po yung pusa sa mga... Bakit? Tingin kayo mga usher, huwag kayong magagalit. Hindi ko na malalam kung sino mga usher sa church yun. Ganito, pagpasok sa pintuan, good morning. Lumipas sa pasok, good morning. Wala nang ibang sinasabi ko rin po, good morning. Puro good morning. O di mag-record na lang, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kasi isa lang ang sinasabi. Ano kaya ba pagpasok niya pa, welcome to the voice of truth. Paglipat niya,
Pagpapalain ka ng Panginoon, might be hinandal para sa paglipat, ibang sinasabi. Pagkarating na sa kanyang upuan, may kompletong mensahe. Amen. Amen. May tao kaya? Amen. Yung pag-uwi, hindi po, God bless, God bless, God bless. Pagkamay mo, alam ko po na pagpala kayo, sister. Pagkamay sa isa, aasahan namin sa darating na Sunday, kasama ka namin ulit. Ganon ang mga usher. Tama? Tama. Amen. 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 Palapakan niyo ang Lord. O within the church, we need anointing. Sabi mo nga ulit, anointing. Anointing. Okay, basa tayo. So what is baptism? Sige, basa tayo. Hallelujah. Pangako ang baptism ng Diyos Ama. So next, mga kapatid. Sige po, next pa. Hallelujah. At mangyayari na ibubuhos ko ang Espiritu sa lahat ng laman. Yung katabi mo ba laman? Opo. Yung katabi mo ba laman? Opo. Sabi ng Bible, ibubuhos. Pag sinabing ibubuhos, parang tabo yan na may laman ng tubig na ibabaliktad. Ibig sabihin, all out. At pwedeng tumanggap ang lahat. Sabi mo, para sa lahat. Para sa lahat. Amen. Okay, next. Praise God. So what is the difference between filled and baptized with the Holy Spirit? Ano bang pagkakaiba ng filled? Kanina binanggit ni Pastor Jerome that the moment you receive Jesus Christ, mayroon po agad Holy Spirit. Pero yung Holy Spirit na nadadagdagan yan pag may ginagawa tayo kay Lord. Amen. Ang tawag doon feeling, parang baso, unti-unti mong nilalagyan, papuno ng papuno. Pero ang baptism, ang baso mismo ang nakalubog sa tubig. Are you in church? Yes. So we are talking about baptism of the Holy Spirit. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Okay, next. Sabi po, ang iyong mga anak na lalaki, babae, ay mga huhula. Tingin kayo kabataan. Last days, mga kabataan ang gagamitin ni Lord. Sino po ang mga kabataan dito? Wala na tayong puso. Siguro bro, 60 years old, mukhang bata ka lang. Ulitin ko, sino po mga kabataan? Ang mga lalaki, anak na lalaki at babae, mga uhula, at ang iyong mga binata ay mga kakakita ng pangitain, ang mga matatanda. Naku, medyo nakakalungkot. Ano gagawin ng matatanda? Mananaginip na lang sila ng mga panaginip. Praise God. Pero in the last days, ang gagamitin ng Diyos, mga kabataan. Pumalagpag po ang mga kabataan. Kita niyo po si Pastor Guy. Ano yun si Pastor Guy? Hallelujah. At yung anointing niya ngayon na nararanasan nyo, titindi pa yan. Sabi mo nga, pagdating ng panahon, pagtayo pa lang ni Pastor Guy, marami nang malalaya, marami nang gagaling. Amen? O sabi mo, I like that. Okay, sige po. Sabi nyo, pagdating daw, at tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging saksi ko. Jerusalem, pamilya mo yan, Judea, kamag-anak mo yan, Samaria, kabarangay mo na yan, hanggang sa kahuli-hulihan ng mundo. Pero literally yan, totoo yan. Alam niyo po, tingin kayo maganda mag-worship na kasama mo ang pamilya mo. Amen. Ang tagal mo nang nag-a-attend kay Lord, hindi mo madala-dalang pamilya mo. Amen? Amen. Mayroon nga ako nakausap na anak eh. Yung anak, ang tagal daw na niyayaya ng nanay. Anak, sama ka sa akin mag-church. Hindi sumama, pinagbigyan. 4 ang celebration. Hindi po service ha, celebration. Ang service para sa patayan. Kaya kita mo pagka Sunday service, para may makikipaglamay ka. Magandang umaga po, nakikiramay po. Ang tawag natin celebration. Sabi mo celebration. O ngayon, mga kapatid, balik tayo. So, pinaulakan ng anak. Pagdating nila doon sa church, sabi naman nakatatapos na ng gawain, sabi ng anak, Nay, anong oras ang pangalawang gawain? Mamayang alas 9 anak, kasi alas 7 yung una. Atin tayo ni Nay. So, pinaulakan ng nanay, umatin ng pangalawang celebration. Pagkatapos ng pangalawang celebration, nagtanong na naman ng anak, Nay, anong oras ang pangalawang celebration? Sabi niya, 3 p.m. Atin tayo uli, Nay.
O ngayon, pagkatapos ng third celebration, nagtanong na naman ang anak, Nay, anong oras ang pang-apat na celebration? Mamayang alas 7 ng gabi na. Sabi ng nanay, bakit gusto mo umattend, anak? Ako, matagal na akong Kristyano, isa lang celebration ang inaatinan ko. Pero ikaw, gusto mo lahat atinan. Alam mo, sagot ng anak, kasi Nay, pag nasa church ka, ang bait mo. Di ata nakuha. Kaya mo minsan hindi nadadala ang pamilya mo kasi kinakakitaan ka ng hindi maganda. Yes, tama. Sabi mo nga sa katabi mo, baka ikaw ang hadlang. Amen? Pumalakpak po ang mga hadlang. First, makinig pa. Hindi ano lang po yan, para tayo. Amen! Kaya mga anak, mababait na yan para sumama ang nanay. Amen. Bilhin mo inutusan maghapon, 2 oras, lumalabas na ang dila. Pagod na. Ang sasabihin pa ng anak, Nay, baka mayroon pa po kayong iwong utos. Pero yung mga anak na hindi kuspos, simangot yan. Pag inutusan mo yan maghugas, sasabihin niya, asa ng katarungan, isang plato lang ang aking ginamit, katampak ang hinugasan ko. Anong katarungan? Sumunod ka! Amen! Amen! Palapalan niyo, Jesus! Amen! Sino pa mababait na anak? Hallelujah! Marami palang mababait na anak sa Voice of Truth. Mababait po bang anak? Amen! So tayo ay magiging saksi. Sabi mo nga rin, saksi. Ano lang binanggit ni Pastor, INC, ako naman ngayon, saksi. Tanungin niyo ako ang reliyon ko. Ako ay saksi. Ako ay Catholic. Ako ay Iglesia. Ako ay born again. Kaya pagkausap ko ang Iglesia ako. Ay, Iglesia ni Cristo, tama? Alam niyo po mga kapatid, ibig sabihin ng witness, you personally experience. Sabi ko nga, hindi mamaintindihan ng nanay mo ang pag-ibig pag hindi mo nakita sa iyo ang pag-ibig. Amen? Palapakan niyo si Lord. Hallelujah. Sige, next. Praise God. Sabi niya, sa katotohanan, binabautismo ko kayo sa pagsisisi. Lahat Juan ang lumarating sa hulihan ko, si Juan Bautista nang sasalita, lalong makapangyarihan kayo sa akin, hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang panyapak, siya, si Jesus ang tinutukoy, ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo. Sino daw magbabautismo? Si Jesus. Kaya mamaya, pag-awit natin, antayin nyo na si Lord ang humipo sa inyo. Mamaya, malakas ang loob ko, marami ang tatanggap ng anointing. Pumayag pa po ang handa. Praise the Lord. Next, praise the Lord. Hallelujah. What is speaking in tongues? May nagtanong sa akin, Pastor Lito, paano po ba mag-speaking in tongues? Madali lang, Yamaha, Kawasaki, Honda, Suzuki. Amen! Madali lang. Kasi akala ng iba, inaaral ng speaking in tongues. Sabi, Pastor Lito, how to? Paano ko mag-speak? Bro, tanda mo ha, Yamaha, Kawasaki, Honda, Suzuki. Ulit-ulit ito. Yamaha, Kawasaki, Honda, Suzuki. Pero tingin kayo sa akin, ang speaking in tongues hindi inaaral. Tama. Amen. The Holy Spirit later on will give you the utterance. Yes. Okay, sige, basa tayo. Ipinaputos niya sa kanila na huwag silang magsialis sa Jerusalem. Huwag kayong papayag na bababa kayo bukas na hindi kayo puspos ng Holy Spirit. Para tayo lumalim kay Lord, sa relasyon kay Lord, we need Holy Spirit. Amen? Okay, next. Praise God. At nang dumating na ang Pentecostes, ang salitang Pentecostes, may panyo naman po ako, Pastor, kasi alam ko pag ginamit ko yan, hindi nyo nagagamitin yan. You will consider it joke lang. Salamat, Pastor. Meron naman ako. Pero okay lang yan. Wala naman po akong amoy. Wala naman pong putok yan. Minsan nag-praise ako sa isang anniversary, basang-basa ako.
Pero praise God, na maglihis kami lahat po sila. Wala po yan kung basa o hindi. Pag kumilos, Lord, hallelujah. Sabi mo, I like that! Palapakan natin si Jesus. Amen! Okay. Tingin kayo, dumating ang Pentecostes. Ang salitang Pentecostes ay galing sa salitang Pente, means 50th day. Because when Jesus Christ resurrected, nag-stay pa siya ng 40 days bago siya mag-ascend sa langit, kaya 40. At mula pag-ascend niya sa langit, naghintay pa sila ng 10 days bago bumaba ang Holy Spirit. Kaya ang tawag Pentecostes, on the 50th day, bumaba ang Holy Spirit. Ano nangyari? Nagkaya ng isang humahagibis na hanging malakas. Ang Holy Spirit na pag duman, parang ganyan. Dadaan siya na parang hangin at mararamdaman mo ang kapangyarihan ng Lord. Okay, next. Praise God. Ano nangyari? Sabi ng bayan, sa kanila may napakitang mga dilang kawangis ng apoy at silang lahat. Sabi mo nga lahat. Tagasan nyo? Lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangapasimula magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu Santo sa kanila. Tingin kayo, malalaman nyo ang mga anointing or anointed. Kasi yung mga anointed, malalaman nyo kung saan dumadapo ang apoy kasi doon nauubusan ng buhok. Si Pastor Minto, alam ko kung saan dumadapo ang apoy. Banda dito. Parang ako, mga kapatid, maraming apoy. Sabi ko, ba't mo dinamihan naman, Lord, ng apoy kaya naubos yung buhok ko? Makikita nyo mga anointed, nauubusan ng buhok. Kasi dumadapo na parang dila ng apoy sa kanilang mga ulo, tama? Sabi mo nga sa katabi mo, gusto mo bang dapuan ng apoy? Pagka ang dito walang buhok, dito dumadapo ang apoy, tama? Pag dito, lumalapad, dito dumadapo ang apoy, tama? Pero hindi, joke lang po yun. Ang Holy Spirit ay tatanggapin natin lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. At magsasalita sila ng iba't ibang wika. Next. Hallelujah. Sabi niya, hindi ba kayo mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? Ang ating sariling wika ang kinamulatan. So ang mga alagad, tingin kayo, ang mga alagad ay nagsalita sila ng speaking in tongues, pero sa mga taong nakakarinig na intindihan. Explain ko sa inyo kung paano nangyari yon. Ito ang tinatawag na known tongues. Alam niyo po, mayroon po sa Cebu. Alam niyo po yung Cebu, Cebuano. Mayroon pong missionary na Amerikana na first time makarating ng Cebu. Nag-speaking in tongues. Alam niyo po ang lumalabas sa kanyang bibig? Salitang Cebuano at naiintindihan ng church. Yun ang nangyari sa mga apostol. Nagsasalita sila ng tongues, pero lumalabas sa bibig na intindihan ng tao. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, known tongues. Known tongues. Praise God. Okay, so known tongues and unknown tongues. Sige, next. Praise God. Ang nagsasalita ng wika ay hindi sa tao nagsasalita, kundi sa Diyos. Tingin kayo ha, pag mayroon na kayong tongues, hindi kayo sa Diyos, ay sa tao nagsasalita, sa Diyos ka nagsasalita. Amen. Amen. Okay, sige po, next pa, mga kapatid. For if I pray in unknown tongue, my spirit, by the Holy Spirit within me, prays. May I borrow your attention? Mahalaga ang speaking in tongues sa prayer. Sabi mo nga ulit, prayer. Hallelujah. Alam niyo po, minsan madaling araw, ginigising ako, hindi ko alam ang ipag-pray ko. Nagtatags na ako, yung pala ay oras na may taong nangangailangan ng prayer. Amen. Amen. Kasi hindi mo alam, pero ang Holy Spirit knows everything. Yes. Kaya, mahalaga, sabi mo nga, mahalaga. Sa panalangin. Pili ka na nakakapag-pray ka, pero iba ang anointing kapag mayroon kang tongues. Yes. Amen? Amen. Sino pa ho ang walang tongues dito? Sino po ang hindi pa nagsasalita ng speaking in tongues? Taas ang kamay. Lahat na po ba kayo nakakapagsalita ng tongues? Hindi po. Ulitin ko ang tanong, hindi yata malinaw.
Sino pa ho ang hindi nakakapagsalita ng speaking in tongues? Taas ang kamay. Sige po, para alam natin. Sino ho ang nakakapagsalita na po ng speaking in tongues? So, praise God. Sabi mo sa katabi mo, mamaya, sa mga nagtatangs na, pwede kang ma-refresh. Pero sa mga hindi pa, pwede kang tumanggap. Amen? Sabi mo ulit sa katabi mo, mahalaga ang tongues sa panalangin. Alam niyo po, mga kapatid, sa aming lugar, mayroong lugar doon na maraming puno, lagi may nagpapakita. Pagdating po ng gabi, wala nang dumadaan doon. Iyon ang shortcut. Sila pinipilit nilang umikot at napakalayo rather than dumaan sila doon sa shortcut. Pero alam niyo po, ang ginawa ko, doon ako dumaan. Ang sinabi ko lang, magsitabi kayo, dadaan ang anak ng Diyos. Wala pong nagpakita because once you are anointed, takot sa'yo ang kaaway. Amen? Palapakan nga po ninyo ang Panginoon. Hallelujah. So the next, ang nagsasalita ng wika ay nagpapatibay sa sarili at nagpapatibay sa iglesia. So ang speaking in tongues, pwedeng maging makalakasan sa church at nagpapalakas sa sarili. Actually, mga kapatid, tingin kayo, pag may problema kayo, mag-pray ka lang sa tongues. Yes. Ako po, umiiyak lang. Pagkatapos mo mag-tongues, naririnis ka at ang si Lord may gagawin na sa'yo. Amen, amen, So, amen. kung kailangan mo ng kalakasan, nang lalupay-pay ka, Yes. nanghihina ka, hindi mo kailangan ng sino man. All you need to do ay kailangan mo ang Holy Spirit because the Holy Spirit can strengthen you. Amen? Kaya pag anointed ka, puspos ka ng Holy Spirit, walang Kristiyanong manulupay-pay because the Holy Spirit Himself will strengthen you. Amen. Sabi mo, kailangan mo ang Holy Spirit. Okay, next, praise God. Hallelujah. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging dalawa o huwag higit sa tatlo, at sunod-sunod at siya'y magpaliwanag, malalaman po ninyo, kapag ka ang tongues ay para sa church, mayroon pong i-release si Lord na interpreter. Amen. Amen? Amen. Amen. Ngayon, pag walang nag-interpret, manahimik ka na lang, ibig sabihin, para sa'yo yun. So, dalawa. Okay, next, mga kapatid. Hallelujah. Malapit na ako. Okay, mag-alala. Datapwat, kung walang tagapagpaliwanag, tumahimik siya sa iglesia at siya magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Okay, next. Hallelujah. Judas. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya at manalangin sa Espiritu Santo. Sige po, dagdagan pa po natin. Nagsasalita ang mga ito ng mga wika at nangagpupuri. Saan gagamit ang tongues? Not only in prayer life. Hindi lang para mapalakas ka, maging sa pagsamba. Sabi ko nga ulit sa katabi mo, pagsamba. Expect nyo mamayang gabi sa ating revival, ituturo ko po ang essence ng praise and worship na habang nagpupuri kayo, sumasamba kayo, may gumagaling na, may pinagpapala, at may lumalaya na. Amen. Sabi mo sa katabi mo, I like that. Praise God. So, ginagamit sa pagpupuri ang speaking in tongues. Ang tawag dyan, free worship, na pagkatapos yung umawit ng line-up, tuloy-tuloy pang pag-awit through tongues. Matindi ang nagagawa niyan, mga kapatid. Amen? Okay, dagdag pa po natin. Kung paano siya pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, naglibot na gumagawa ng mabuti. Tingin ulit kayo sa akin. Sino gusto maging mabuti? You need the Holy Spirit. When Jesus was anointed, umikot siya sa bayan-bayan at gumawa ng mabuti. Tingin kayo mga kabataan. Hindi ka magiging mabuti pag wala ang Holy Spirit. Kaya ka naging mabuti kasi may Diyos kang kasama. He who began a good works in you, ang Diyos yan. Kaya huwag mo i-credit mo, lahi kaming mababait, lahi kami hindi ho. Naging mabait ka kasi may Diyos ka sa buhay. Amen? Parapakan nyo ang Holy Spirit. Praise the Lord. Okay, next. How do you speak in tongues? Sige, next. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo, ipinagkaloob ayon ng Espiritu Santo sa kanilang salitain. Tingin kayo sa akin, tuturuan ko po kayo.
buksan niyo po ang inyong bibig. Sabi naman ng mga ano, hindi ganun. Ibig sabihin magsalita. Pag nakapikit ka ng mata, bibigyan niyo, walang didilat mamaya, ha? Walang didilat. Don't mind your seatmate. If you are desperate to receive the anointing of the Lord, be concentrated to God. Amen. Amen. O ngayon, sino daw nagbibigay ng tongues? Holy Spirit. So pagpikit mo ng iyong mata, tingin kayo ha, hindi agad flowing yan. Kung ang binigay sa'yo, pagpikit mo, dumaan sa isip mo ang salitang ka. Banggitin mo, huwag ka mahiya. Anong sasabihin? Pag dumaan sa'yo ang salitang ba, huwag kang mahiya. Ba. Pagpapalitan yan. Tama? Amen. Wala pong bata na pagkasilang ay kaya na magbigkas ng mga salita. Kailangan, mga kapatid, mga vowels mo lang, mama, papa, tama? Sino sa inyo naging bata? Anong ulang salita ang mabigkas mo? Mama, mama, di ba? Huwag niyo muna baka lumipad yung wig ko, bro. Joke. Wala pong wig, nagkulang lang ako. Hallelujah. Kasi minsan may pastor na naka-wig. Naku, mga kapatid, tinutukan ng electric fan, lumipad ang kanyang wig. Hindi niya alam kung paano ngayon makukuha ang kanyang wig. Praise God. Amen. Salamat na lang. Nagkulay lang po ako, pero maputi na po yung buhok ko. Hallelujah. Ang puti, glory po yan sa Bible. Okay, pinagkalong salitain. Nagkakaintindihan tayo. Mamaya, buksan mo ang bibig mo, kung ano ang lumabas na syllabus sa isip mo, huwag kang mahiyang bigkasin. Tama ba, bro? Amen. Tama ba, mga kapatid? Amen. Kasi iba nakasarado ang bibig. Hindi ka mapupuspos, buksan mo. Pag sinabi ng Holy Spirit, ang bibigasin mo, sa. Pag sinabi sa'yo ng Lord, ay da, o di, da. Kasi pag later on, maninigas ang panga mo. Pag manigas ang panga mo, hindi mo na mabibigas ang mag-aaral na, mag-i-strumming ka, ang sabi ng Bible. Naintindihan natin? Amen. So sabi mo sa katabi mo, bibigyan ka ng Holy Spirit. Yung sasalitain ang bibigay Holy Spirit. Okay, sige po. Sabi niya ay mula sa loob niya aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay, ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga magsisisampalataya sa Kanya. Sino po ang naniniwalang tatanggap ng Holy Spirit? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Sige po, next. Hallelujah. Here are some things to remember concerning the baptism in the Holy Spirit. Church, sorry, kaming mga speaker, hindi namin alam talaga ang ituturo. Nagtatanong lang kami sa Holy Spirit. Sabi ko kay Lord, paano lalalim itong mga voice of truth members? Isa na ibinigay ng Lord, kailangan nilang magkaroon ng anointing. Kasi ang anointing ang mag-guide sa inyo para lumalim kayo sa Panginoon. Because speaking in tongues can help you to pray, to praise, and even to strengthen yourself. Kasi kanina pinag-usapan namin ni Sir Pastor Minto, sabi niya, ano kayang gagawin namin pagkatapos ng revival? Pagbaba nila, ang iba na naman maglalamig, ang iba mawawala, ang iba. So mahirap ang consolidation. Pero sabi ko, Lord, ikaw lang bahala. Pag lahat kayo nasangkapan ng Holy Spirit, kahit wala nang follow-up, because the Holy Spirit Himself ang siyang magpapalakas sa inyo. In other words, walang manlalamig, walang manghihina, walang manlulupaypay, because you will be strengthened time to time by the Holy Spirit. O sabi mo, I like that? Okay, next, mga baptized means, balik tayo kapatid, baptized means to put under, to cover, being totally immersed, or imbilog. Yan ang ibig sabihin ng baptize. Ikaw ay ilulubog.
Alam niyo po, mamaya pag-awit natin, mararamdaman mo ang Holy Spirit Church that will move. Amen? Amen. Ngayon nga, nakaramdaman ko na eh. Hallelujah. Huwag po kayong patumba-tumba lang. Pwede kayong tumumba pag hindi nyo na kaya. Mamaya, ang gagawin natin, pipila po tayo ng ganyan. May agwat para pag tumumba, walang madadaganan. Isang linya na naman sa likod, may agwat, kasi lahat po namin kayo iikutan. Are you church? Again, don't worry sa mga mayroon na, it will become refreshing para bang pagpapanibagong anointing ng Lord sa atin. Hallelujah. So, i-immerse tayo. Next, mga kapatid. Galatians, sapagkat ang lahat na nasa iyo ay binautismo kay Kristo at ibinihis si Kristo. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, ibibihis mo si Kristo. Sino lang makikita sa iyo? Si Kristo na. Once that ikaw ay na-immerse sa Holy Spirit, si Jesus na ang makikita sa iyo. Tingnan mo nga ang katabi mo kung nakikita mo na si Kristo. Hallelujah. Sabi ng isa, hindi pa. Siya pa yan eh. Hallelujah. Palapakan natin ang Lord. Okay, next. The formula of baptism in Matthew 28:19 and 20, not the same. The formula of baptism in Acts 2:38-39. Tingin kayo, sino sa inyo na bautismo sa tubig? Pwedeng tumaas ang kamay? Sa baptism ng ng tubig, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero sa baptism ng Holy Spirit, pangalan lamang ni Jesus. Kasi siya ang baptizer ng Holy Spirit. Amen? Okay, next. Praise the Lord. Hallelujah. Tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo nang kayo magsisampalataya. Sinabi nila sa kanya, yung early church, hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. Sige po. At sinabi niya, kung gayoy, sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila sa bautismo ni Juan, water baptism. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi ng bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatuwid bagay kay Jesus. At nang kanilang marinig ito, ay nangagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. So maliwanag na pag binautismohan kayo sa Holy Spirit, only the name of Jesus. Sabi nga ninyo, pangalan ni Jesus. Hallelujah. Okay, next. Praise God. Asa ng ating ano? Thank you ha. And do not grieve the Holy Spirit of God. Do not offend or vex or sadden Him by whom you were sealed, marked, branded as God's own, secured for the day of redemption. Tingin kayo sa akin ulit. Pag nabautismohan kayo ng Holy Spirit, huwag kayong matakot na. Huwag na kayong mag-alala. Because that Holy Spirit will become your seal. Sabi nga ninyo ulit, seal. Sa ating panahon, tingin kayo, dadadanin ko kayo, hindi natin alam kung kailan darating ang rapture. Kasi ang sabi ng Bible, si Lord babalik na tulad ng magnanakaw. Meaning, walang nakakaalam. May magnanakaw bang nagpapaalam? Oy bro, papasok ko sa bahay niyo mamaya. Pag nanakawan kita, walang ganon. So anong gagawin? Lagi kang dapat ready. Tama? Amen. Tama? Amen. Kasi ang church, hindi tayo papasok mga kapatid sa kapigatian. Dadalhin tayo ng Lord sa kalangitan through rapture. Tingin kayo sa akin, magtatanong kayo, lahat ba ng mga membro sa Voice of Truth kasama sa rapture? Oo. Kasi pag nabautismo kayo ng Holy Spirit, that will become your seal. Sisilyuhan ka hanggang sa pagbalik ni Lord. Amen? O sabi mo sa katabi mo, kasama ka. Okay, next mga kapatid. Hallelujah. Mayroon pa po ba kapatid? Sige, next. Do not quench or suppress or subdue the Holy Spirit. Tingin kayo, pag may Holy Spirit kayo, sundin nyo lagi ang banal na Espiritu. Amen? Amen. Bigyan ko po kayo ng halimbawa.
Minsan nag-preach ako sa encounter. Minsan kami mga pastor talaga, nangangailangan din kami, nagpapakatotoo kami, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad ng house rent. Eh, may encounter. Sabi ko, Lord, salamat, may love gift ako doon. O di, 2 days na yung encounter. Inabot na sa amin ang love gift. O tuwan-tuwa ako. Nakamotor po ako sa amin eh. Mas gusto ko yung motor kasi mabilis. Kasi minsan sa isang araw, 3 beses ako nagtuturo. Alam niyo po ang ginawa ko? Sabi ko sa pinya kasi bundok yun, pababa, kahit walang gasolina, tatakbo ang motor. Pero pag nasa patag na, hindi na siya tatakbo. Alam niyo po, pagkatanggap ko ng love gift, bumulong sa akin ang Holy Spirit. Sabi niya, itanim mo yan. Sino sa inyo nakikinig ng Holy Spirit? Amen. Sabi ko, Lord, itatanim ko. Tinanong ko ang Holy Spirit, kanino Lord? Binigay ang kompletong pangalan. Sabi niya, Noel Espiritu Santo San Jose. Matinding pangalan, mentor po namin yan. Ulitin ko, Noel San Jose Espiritu Santo. Kulang na lang, Amen. Ganun kabanal ang kanyang pangalan. Totoo po yun. Yan ang aming mga kasama namin. Ang pangalan ng mentor namin, Noel. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng Noel? Good tidings, good news. Noel. Di ba may kanta pag Pasko? Yes. Tapos ang kanyang middle name, San Jose. Ang kanyang apelyido, Espiritu Santo. Sabi ko, banal talaga ang pangalan. Sabi ko, Lord, marami ng pera yon. Ba't sa kanya pa? Sabi ng Lord, sa kanya mo iabot. Tinanong ko kay Lord, lahat ba, Panginoon? Sabi ng Lord, Naku, sabi ko, Lord, alam mo naman na may babayaran ng ba't mo ipapaubos? Ito na, pumasok, magkasama kami kasi sa kwarto. Pagpasok ni Pastor Noel, inabot ko yung sobre. I obeyed the Holy Spirit. Pastor, pinatatanim po ni Lord. Ibinigay ko kay Pastor. Si Pastor Noel, pag binigyan mo yun, nag-pray yun, Lord, I declare blessing sa buhay ni Pastor dito. Hindi man lamang nagtanong kung mayroon akong panggas. Basta kinuha ang sobre. At alam niyo po, mga kapatid, pagkakuha, okay na. Alam niyo po, ang tao talaga na walang pera, visit. Napuspos ang lahat ng tao, nag-bless sila. Umiyak din tulad ninyo, nung magturo ako. Pero nung pababa ako, wala na ako sa sarili kasi wala akong panggas. Praise God. Umaandar ang motor, sabi mo, pag bumaba ako sa pinyan, from Capas to Angeles, magtutulak ako. Alam niyo po, praise God, pababa kami bundok kasi yung pinyan. Hindi pa ako nakakababa, may bumubusinang sasakyan. Pipip! Pipip! Sabi ko, Vincent, ito ka ako. Nahuhulog na ako. Busina pa ng busina ng Vincent na ito. Nako, mga kapatid, pagtapat ng sasakyan, Pajero na puti, galing sa pinyen, na-bless nung nagturo ako. O simple, nakakahiya naman na ganyan itsura mo, bigla akong bumit. Bumiti ako bigla. Bumaba ang bintana. Pastor Lito, hinahanap ka namin doon. Kako, bakit po? May ibibigay kami sa'yo. Sige, titiyakin ko naman. Huwag naman prayer request. Wala naman akong panggas. Papagpanalangin ko pa ako. Talagang walang katarungan. Alam niyo po, inabot sa akin ang white long envelope. Tapos sabi ko, pagpalain kayo ng Lord. Salamat sister, ingat kayo sa biyahe. Nagbagal ako. Nung wala na sila sa paningin, itinabi ko yung motor. Praise God. Binuksan ko yung white envelope, 10,000 pesos. Alam niyo po, mga kapatid, maliwanag, kapag marunong ka makinig sa Holy Spirit, pag ini-empty ni Lord ang iyong kamay, ibig sabihin may darating na mas matindi. Kayo ba kinakausap? Pag nakikita niyo ba yung pastor niyo, sabi ng Lord, i-bless mo siya ng grocery. Nag-uubi ba kayo sa Holy Spirit? Tingin kayo, tingin. Huwag kayong magagalit sa akin. Hindi kayo kakausapin ng Holy Spirit pag wala kayo.
Yes. Are you in church? Yes. Sino gusto kausapin ng Holy Spirit? Sabi ng isa, wag ako Lord, siya na lang. Ulitin ko, pag kinausap ka ng Holy Spirit, may darating na mas matindi sa'yo. Alam niyo po ang ginawa namin tuwing encounter, kaya halos monthly nag-encounter kami. Pag pumasok ako sa kwarto, sinasabi ko, Lord, kausapin mo ako. Kanino ko hindi bibigay? Hindi na po ako kinausap. Bakit? Mas malaki ang balik. Tama? Malulugi si Lord. Amen? Wala pa yata akong kausap. Praise God. Huwag nyo nang gagamitin ng Luke, siksik, liglig, umaapa. Kung ano ang binigay mo kay Lord, yun din. Ang palugad na gagamitin mo kay Lord, yun din ang palugad na gagamitin niya pa. Hindi ganyan si Lord. Alam mo, pag nagbigay kayo 100, 100 din ang ibibigay sa ni Lord. Same measure. Hindi si Lord si same measure. Alam niyo po, konsepto yun, how we treat others. Tama? Yes. Kasi sa probinsya namin, pag nangutang ka ng isang takal na palay, babayaran ka ng isang takal na palay, gagawin lang pagkusilo doon sa inutangan mo, sisiksikin, liligligin, at ilidin pa, para pakonsuelo lang, pero same measure. Ang konteksto doon, paano mo tratuhin ang iyong kapwa. Pero si Lord, we cannot outgive God. Amen. Yes. Magbigay ka ng isang bakong salapi, kaya ni Lord ibalik ng isang lawak ng dagat na pagpapalag. Sabihin mo sa sarili mo, kausapin mo ako, Lord. Ayaw talaga ng iba. Amen? Again, pag ang Holy Spirit nagsalita, obey tayo. Amen? Hallelujah. Next, praise God. Mayroon pa po ba? Romans 8:26. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa ating mga hibig na hindi may isa-isa sa pananalita. Maniwala kayo kapatid, 7 times na po ako na-aksidente ng motor. Ang pang-7 na aksidente ko sa motor, durog yung aking sako. Nakasaklay ho ako. Iya ako mga kapatid, sabi ko, wala ako Lord eh. Hayaan nyo na siyempre mai-infect. Dinala ko ng ambulansya pero nagpa-okay ako. Ayaw ko magpa-confine. Alam niyo kung sinong tumulong sa akin? Si Pastor Jerome, masaka si Pastor Amelay, true, ni Pastor Amos. Sinundo talaga ako sa bahay. Kailangan mo magpa-check up, Pastor Lito, kasi may infection yan. Mamamatay ka! Eh, ako walang magawa. Dinala ko ni Brother Amos. Ang gumastos si Pastor Jerome. Kaya mahal ko mga yan, hindi madamot sa akin eh. Huwag niyong mahalin yung mga madamot. Hindi, mababait ang mga yan. Dinala, pina-check up. Alam niyo po mga kapatid, durog. Kailangan daw lagyan ng bakal. E di nakapila kami doon sa mga orthopedic mga kapatid na nakapila may mga bakal na katusok-tusok na ganyan. Sabi ko, Lord, ayoko ng ganyan. Yung mga maraming bakal na nakatusok, ayoko ng ganyan. O ngayon, binigyan ako ng antibiotic, bumalik ako. Namamaga na po yung aking paa. Praise God. Alam niyo po, mga kapatid, para malaman ninyo, hinamon ko ang Diyos. Namamaga pa ako, pero ayaw ko magpa-opera. Pinaperma po ako ng doktor ng waiver na pag may infection at mamatay ako, wala silang pananagutan. Kasi ayaw ko magpa-opera. Alam niyo po, mga kapatid, naandun ako sa bahay, binidyohan ko yung aking paa. Yung ginawa ko, sabi ko kay Lord, Lord, anak mo ako. Pangalawa, Lord, pastor ako. Nangangaral ako ng biyaya. Hindi mo ako mabiyayaan. Nangangaral ako ng kagalingan. Hindi mo ako mapagaling. Then after that, binidyohan ko ang pako. Rabasanda, rabasigura, babayandi. Nakita ko yung pako, unti-unti umiimpis. Ang to tell you frankly, sabi ko kay Lord, lalakad ako na walang operasyon, walang bakal. Ngayon, lumalakad ako ng maayos.
walang operasyon yan. Bakit? Hallelujah! You have the unction of the Holy Spirit. Kapag hindi mo kayang bigkasin ang mga panalangin, may Holy Spirit na mag-pray para sa iyo. Amen? Amen? Palapakan natin si Jesus. Mediator natin ang Holy Spirit. Next. Hallelujah. Sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. Ang prayer ng Holy Spirit based sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen? Okay, next. Praise God. Sabi po dito ng John 16, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. So may guide na tayo. Hindi lang si Pastor Guide ang magtuturo sa atin. May Holy Spirit na mag-guide sa atin. Amen. Amen? Malalaman mo na yun. Hindi ka na absent sa church. Kasi kapag ka alas 8 na, nakahiga ka pa, pilit-pilit ka lang, bangon ka, nagsisimula na ang voice of truth. Wala nang absent na membro dito ngayon. Amen? Dahil may Holy Spirit tayo. Amen? Igagayad ka ng Holy Spirit. Amen? Okay, next. Praise God. Hallelujah. Anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain. Tingin kayo, magkakaroon na kayo ng wisdom. Patatapos na po ako. Tingin kayo, nasaan si Jesus? Nasa kanan ng Ama sa kalangitan. Dadandahanin ko po kayo. Kundi anumang bagay na marinig na ninong kanyang personal pronoun, Holy Spirit. Iliteral natin. Anumang bagay na marinig ng Holy Spirit, ang mga ito ang kanyang sasalitain. Tingin kayo ha, nag-uusap yung mag-ama sa kalangitan. Amen. Sabi po ng Ama, sa Mispa, may nag-gathered ngayon. Iyon ay iba-ibang local church ng Voice of Truth. Tinatanong ng Diyos, Jesus, anong gagawin natin sa kanila? Siyempre si Jesus, wala siyang ibang kundi pagpalain. Sabi ng Lord, i-bless natin sila. I-meet natin ang kanilang pangangailangan. I-provide ang kanilang kahilingan. Narinig ng Holy Spirit. Pag narinig ng Holy Spirit, ibubulong niya sa iyo. Sasabi ng Holy Spirit, anak, i-bless ka ngayon ni Lord. Pagpapalin niyo ang Panginoon. Amen? The Holy Spirit will tell you whatever He hears from the Father and the Son. Amen? Sino nakakaramdam, natatanggap sa Panginoon ng pagpapala? Pag may Holy Spirit ka, alam mo na mapagpapala ka. Amen? Palapakan natin ang malakas. Praise God. Last, here are some steps to help you receive the baptism of the Holy Spirit. Sige, bilisan natin. Sabi niya, magsihingi kayo, magsihanap kayo, at kumatok kayo. Humingi ay tumatanggap, humanap ay makakasumpong, tumuktok at bubuksan. Alam niyo po kung anong konteksto niyan? Next verse. Sabi po dito, alin sa inyo na kung humingi ang kanyang anak ng isang tinapay ay bibigyan siya ng isang bato o isang isda. Hindi isda ang ibibigay, kundi isang ahas. Kung siya'y humingi ng itlog, kanya bang bibigyan siya ng alagdan? Next, praise God. 13. Gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa Kanya? Amen. Sinong gusto humingi ng Holy Spirit? Church, ang sekreto, binibigay ko na sa inyo ang sekreto, para lumalim tayo kay Lord, you need the Holy Spirit. Amen? We need the Holy Spirit. Hindi ka magdadive in sa kalaliman ng presensya ng Diyos pag wala ang banal na Espiritu. Amen? Last, meron pa po ba? Repent, request, rely, receive, and release. Pwede ba tayong tumayo lahat? I-orong natin yung upuan. Pipila po tayo dito. Praise God. Maglalagay tayo ng space sa likod.